Okay, magandang araw mga paps. So ito po, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano ko install ang Cyclone Alarm, Talking Cyclone Alarm sa aking RS125 FI. So syempre, unang-una, kailangan po muna natin baklasin yung mga fairings para po makita natin yung linya ng kuryente. Unang-una, dapat tanggalin dyan yung battery. Ayan, natanggal na yung battery dyan. So hugutin ko na lang po yung U-box na yan. Ayan, so medyo maalog-alog na siya. Ayan, medyo nakahubad na po ang aking RS125 FI at nakikita nyo na po ang mga wirings. So singit ko lang po muna to mga paps, yung flash relay natin. Yun po yung tumutunog na version. Kaya kung gusto nyo palitan yan ng may tumutunog, pag nagle-left right signal kayo, pwede nyo po siyang palitan. Mura lang po yun, nasa 60 pesos lang po siya. Ito po ang aking Cyclone Alarm, nakakabit na po siya matagal na. So ayusin ko lang po yung linya niya. Ito yung speaker, yan, tumutunog siya ng hello, let's go. Ito po ang ating relay. Ito po yung SPDT. Ito naman yung SPST. Ayan, mamaya papalawanan ko po yung mga yan. So, ito po ang ating harness na mula sa aking Cyclone Alarm, sa Talking Cyclone Alarm natin. So, unahin muna natin itong dalawang yellow na yan. So, yun po yung nakakonekta sa ating mga flasher. So, pag click natin yung remote natin, magpa-flash yung flashers natin, yung mga ilaw natin, yung kulay dilaw. So, nakakonekta siya dyan sa orange, saka yan, medyo papusyaw na blue sa ating harness ng RS125 FI. May kinonekta po ko dyan dalawang diode, may papalawanan ko po kung para saan yung dalawang diode po na yan. Ito po muna yung iba pa. So, ito yung kulay pula na orange, yung orange siguro yan. Nakakonect siya sa positive ng aking battery at yung black po nakakonect sa ground ng ating battery. Ito naman po yung kulay blue na galing sa ating unit, sa Cyclone Alarm unit. So ito po ay para sa electric start, so remote electric start. So pag pindot natin ang kidlat na symbol sa ating remote, mag-start na po yung motor natin. Pero ako po kasi hindi po fanatic ng remote electric start. Ayaw po ng ganun. Kaya ang ginawa ko na lang, para hindi masayang linyang blue na yan, kinonekta ko siya sa aking signal lights din. Doon pinagkabitan ko kanina ng dalawang yellow. Para pag click ko ng electric start, okay? Sa halip na mag-start siya, iilaw po yung mga ilaw ko, yung signal light. So ito po yung pinaka-diagram ng sistema na yun. Yung yellow, papunta sa orange, yung signal light. Yung yellow na isa pa, papunta naman sa light blue, papuntang signal light. Yung blue, na parang electric start sana, so yung positive ang kinuha ko po kasi mayroong negative din yung Cyclone Alarm. Kinonekta ko sa diode. Namili po ako ng diode na 12 volts, 1 amp. So, may special purpose po yung diode na yan. So, kinonekta ko yung isa muna, papunta ng orange. Ay, yung kabila naman, papunta sa light blue. Ang special purpose niyan, pag umilaw yung kulay blue, pag pinindot ko yung electric start, dadalo yung positive, pupunta doon sa orange, saka sa light blue. Pero wala pong backflow yan, hindi po babalik. Meaning, pag umilaw yung light, hindi iilaw yung light kasi pipigilan siya ng diode. Yun yung purpose ng ating diode. Okay, pag-usapan naman po natin tungkol sa pink saka sa kulay gray. So sila po yung negative po ang polarity ng dalawa na yan. Pag na-activate po yung arm ng remote, magkano po siya ng negative na magagamit po natin sa ating kill switch para po mamatay yung makina o yung motor. Okay? Then, ito naman po, positive naman po yung output nito, yung kulay brown. So pag in-on natin yung remote, yung motor gamit yung remote, mabubuhay po yan at maglalabas po siya ng positive na connection sa ating battery. Ito naman po yung speaker, siya po yung maingay na nagwawangwang kapag nagalaw ang ating motor habang siya ay naka-arm. Yung dalawang pula po na yun na nakikita nyo ay galing po sa aking SPDT relay na nagsisilbing kill switch ko po. So may pinutol po akong isang linya doon sa aking harness ng RS125 na kung saan pag siya ay naputol, mamamatay po yung takbo ng aking makina. So kinonekta ko po yun sa aking SPDT relay. Tapos dito naman po yung kulay brown po naman na to, kung naalala nyo po, siya po nagbibigay ng positive sa ating pag inon po natin yung motor gamit yung remote control. So positive po ilalabas po dyan. Kinonekta ko po yung connection niya papuntang
tail light po natin. Para kapag naka-on po siya, gagapang po yung kuryente papuntang tail light, then sa buong accessories na po ng ating motor. Ngayon mga kasama, kung kayo po ay nagdadalawang isip na kumonekta doon sa main harness, pwede po nyo ilagay yung yellow dyan, so blue po na yan papuntang signal light na kanan, at yung isang yellow naman, i-connecta natin dito sa kulay orange na papuntang kaliwang signal light. Then yung brown po, pwede po na maghatak ng linya at i-connecta po natin sa ating tail light dito po. Yan, yung kulay black po na yan. Yung green po kasi ay para sa stoplight. Ito naman po uli ang aking SPDT relay na nagsisilbi ko po siyang kill switch para po mamatay po yung makina kapag oras na pinatay ko po sa aking remote. Dito po, 4 na linya lang ang mahalaga dyan. Yung gray, yung pink gray na galing po sa ating cyclone alarm. Yung isang linya na galing sa battery or sa positive na accessories. Then yung dalawang natitira ay yung papunta sa ating critical line na gusto nating maputol para mamatay po yung makina po natin. So pakita ko po sa inyo yung aking schematic diagram para po sa SPDT relay. So meron po tayong 5-pin na SPDT relay, so care of Shopee. So tingnan po yung mga pins, yung 86, 30, 87B, 87, saka 85. Napansin niyo po, ito pong pink gray, ito po yung galing sa ating cyclone. So connect ko po siya dito sa 86. So pwede na sa 85 na po, pero ito 86. Tapos yung 85, connect ko po siya either sa battery or sa positive ng accessory. Mamaya po pag-usapan natin kung ano yung mas maganda sa dalawa na yan. Then yung 30, siya po yung papunta sa critical line po natin, yung gusto natin maputol. At yung 87B, doon naman sa kabilang parte na gusto natin maputol na linya. Okay? So bali ang pinaka dapat nyo pong pag-isipan mga kasama ay kung ano po yung linya po na ito, yung gusto po nating maputol. Para pag siya ay naputol, mamamatay po yung ating makina. Yung iba po, pinipili po nilang gamitin yung wire po papunta ignition coil. Yung iba naman, gumagamit ng main line. Yung sa akin po, pinili ko po yung main line. Yung linya po ng kuryente na papuntang computer box or papuntang fuel pump. Para mamamatay po siya kapag naputol po yung linya. Okay? So, pinaka-konsepto po natin dito ay kapag po naka-arm po yung ating alarm, yan po yung connection, yung 30 saka 87B, napuputol po yung linya, hindi po siya naka-open po siya. So meaning, wala pong dadaloy na kuryente sa kanya. Kapag po naman po siya ay naka-unarm, dire-diretso lang po yung daloy ng kuryente, therefore, tuloy lang yung takbo ng makina. Then, ano po ba mas maganda? Battery or accessory? O, tanda po natin yung armed saka yung unarmed na concept natin. Yung pink gray po, pag naka-arm po, magiging active po siya. Active po siya kapag naka-arm. Okay, so binibing buhay po yung negative yun, naka-connect up na po siya sa negative. Ngayon, kung naka-battery ka, diretso na, nakalit ka na siya sa 85, therefore, diretso na siya na arm. Meaning, kahit nakapark yung motor mo, kumukonsumo siya ng maliit na kuryente dahil bukas po parehas po itong negative saka positive. Samantalang kapag naman ikaw ay naka-accessory lang, dito mo siya i-connecta sa positive na accessory, magiging active lang yung linya na to kapag may nagsusi ng iyong motor. Pag sinusi yung motor mo, biglang magiging active to, saka pa lang siya gagastos ng kuryente, saka pa lang po siya magiging arm. Okay, so ito yung konsepto ng battery or accessory. Ulitin ko, pag battery, pag naka-arm, kumukonsumo siya ng konting battery para mapanatiling disconnected yung linya. Kapag naka-accessory ka, mangyayari lang po itong pagkaputo ng linya na to kapag yung magnanakaw o yung intruder ay sinusi yung battery mo, ay yung motor mo, therefore, armed na siya. Hindi niya na po mapapagana yung motor. So, either way, nasa sa inyo po yung kung ano po yung inyong pipiliin. So, nakikita nyo naman po ngayon ay ang aking single pole, single throw na relay o SPST relay na siya naman ginagamit ko upang bigyan ng power ang aking mainline kung via remote ko bubuksan ng aking motor. Okay, so, 4 na linya lang po ang mahalaga dyan. Yung brown na galing sa cyclone, tapos galing po sa battery,
tapos yung galing sa ground, then yung papunta po sa ating main line. So, ito naman po mga kasama kung ano pong dahilan kung bakit meron pa akong SPST na relay. So, kung naalala niyo po kanina, yung brown na linya galing po sa aking cyclone, pag in-on ko po yung remote, gamit ang cyclone, remote, okay? So, tatakbo po yung positive na linya papuntang tail light. Itong tail lights na rin magdadala papunta sa lahat ng mga accessories. Okay? So, ang problema natin, bilang po natin, meron po tayong dalawang main line sa ating ignition switch. Yung main na red, saka po yung red na may black na para sa accessories. Nung in-on ko po yung remote ko, nagkaroon lang po ng power ang tail light at dinala niya po yung power na yun papunta sa lahat ng accessories. Ang problema ngayon, wala pong power yung main. So, ibig sabihin, hindi pa rin tatakbo yung makina. So, kailangan bigyan ko rin siya ng power. So, ang pinaka-practical na solution siguro maisip nyo, yung brown na din ito, connecta ko na dito, i-connecta ko pa uli kay main para may power na silang dalawa. So, ang pinaka-problema lang po natin, syempre, alam naman natin, pinaghiwalay po yung dalawang linya niyan sa isang, at magkahiwalay yung fuse nila, syempre dahil sa isang magandang kadahilanan. So, nag-isip po ako ng ibang paraan kung paano po mapaghihiwalay pa silang dalawa. Kaya po lumabas po si SPST. Okay? Ang pinagkaiba niya po kay SPDT, dito po, yung 87B saka yung 30, shorted na po yan, diretso na po yan. Magkakonekta na silang dalawa. Hindi na po siya napuputol kahit kailan. Okay? Kaya magiging mapapakinabangan lang natin dyan si 87 saka si 30 or si 87B. Alin lang sa kanilang dalawa. Yung 86, kinonekta ko sa ground. Yung 85, kinonekta ko sa brown na galing sa cyclone alarm. Yung 30, so kinonekta ko siya galing sa battery or pwede ko rin siyang i-connect gamit ng brown. Pero suggest po mga kasama, kumonekta na lang po kayo sa battery para po yung power po na galing sa battery, siya po yung dadaloy dito papuntang 87 papuntang main. Kaya mapapatakbo na po natin yung makina natin. So magiging system po nun, pag in-on ko yung remote, okay? Pag in-on ko po yung remote, yung brown magbibigay ng power kay tail light na papuntang accessories. Tapos yung brown bibigyan niya ng power tong SPST relay para po yung connection ni 30 sa ni 87 ay maging connected. At dahil doon, dahil si 30 ay nakakonekta sa battery, dadalhin ngayon yung power na yun papunta kay main. And therefore, mapapatakbo na natin ang ating makina. Pagkayari po, ayusin at balutin lang po natin lahat ng ating mga connections ng maayos. Then, okay, thank you very much. Please subscribe.